Pumipumiglas ang babaeng estudyanteng yan sa Talisay, Cebu habang buhat ng mga lalaki. Bigla na lang daw nagwala ang estudyante sa di may paliwanag na dahilan. Bukod sa kanya, 4 pang estudyante ang biglang nagwala. Sinapian daw sila? Ang kalagayan ng mga estudyante at ang iba pang detalye sa balitang yan. Abangan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-8 araw ng Marso, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Mahigit 30 pumila para sa 5,000 pisong ayuda sa ABRA, hinimatay at nahilo. Habang ang mga Pilipinong walang trabaho, dumami sa pagpasok ng taon. Umabot yan sa mahigit 2 milyon. Singil sa kuryente ngayong buwan, magtataas. Pero presyo naman ng petrolyo, nakikitang bababa, bagamat kakarampot lang. Operasyon ng PNR sa ilang piling biyahe, ihinto sa loob ng 5 taon. 300 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa barangay San Roque sa Quezon City. Mga kawatan, binutas ang sahig para pagnakawan ang isang mall sa Zamboanga City. Higit 2 milyong pisong halaga ng pera at alahas natangay. Serial rapist sa Thailand, arestado. Matapos gahasain ng 4 na babaeng estudyante. US President Joe Biden nagpasaring sa Russia at China. Si Chinese President Xi Jinping naman iniutos ang paghahanda para sa isang military conflict. At ngayong International Women's Day, hirap ng pagkakaroon ng buwan ng dalaw ng mga babae, ipinaranas sa mga lalaki sa Japan sa papanong paraan. 300 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog sa Quezon City ngayong araw. 3 naman ang sugatan, kabilang ang isang fire volunteer. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nagngangalit na apoy ang gumising sa maraming residente sa barangay San Roque sa Quezon City pasado alas 5 kanina madaling araw. Sa lawak at bilis ng paggapang ng apoy, 18 fire truck ang rumisponde. To the rescue rin ang mga fire volunteer. Mabilis pong kumalat ang apoy kasi made of light materials po ito, mga kahoy, ganyan lang po, no? Kaya mabilis din po lumaki yung apoy po natin. Agad na lumikas ang mga residente. May ilang nakapagsalba pa ng gamit. Pero ang iba, gaya na lang ni Aling Lilia, wala talagang naisalba. Napaiyak na lang siya habang nakikitang natutupok ang kanyang bahay. Inuna ko ligtas yung bulag ko at saka bata. Doon galing ang apoy, doon sa gitna. Oh. Si Aileen, nanginginig din sa takot habang tinitingnan ang sunog. Magluluto na po ako dahil papasok yung bata sa school. May nagsisigaw po na may sunog na po. Ginising ko yung ibang anak ko. Sabi ko labas, pinalabas ko sila. Tapos sinundan ko. Wala na po, ang lakas na po talaga ng apoy. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy. Pero ayon sa isang residente, posibleng nagsimula ito sa kanilang kapitbahay. May sinita ako dun sa bintana namin na, "Tay, nagsasaing ba kayo? Ba't may usok na nanggagaling sa inyo? Kasi amoy goma." Tapos mga ilang minuto, may sumigaw na. Pagsigaw niya, sunog. Mag-alas 8 na ng umaga nang deklara itong fire out. 3 ang sugatan, kabilang ang isang fire volunteer. Sa pagtataya ng barangay, aabot sa 300 pamilya ang nasunugan. 100 bahay ang natupok. Inilikas muna sila sa mga kalapit na paaralan. Inaalam pa kung magkano ang kabuuang halaga ng pinsala. Paalala ng BFP ngayong Fire Prevention Month. Bago iwanan ng bahay, again, i-check again ang electrical outlet. Huwag mag-iwan na may nakasaksak na mga appliances. Opo, ang ating kusina, lagi rin po i-check ang LPG at iba pong mga source ng gas po. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.
Mahigit 2 milyong pisong halaga ng pera at alahas ang natangay ng mga magnanakaw sa isang mall sa Zamboanga City. Ang mga salarin parang anay na pinagbumutas ang sahig at gate ng mall. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kaliwat ka ng butas ang inabutan ng mga investigador matapos pagnakawan ang mall na ito sa Zamboanga City. Base sa investigasyon, mag-aalas 2 ng madaling araw nitong Miyerkules nang sumalakay ang mga magnanakaw. Lumusot sila sa ginawang butas na konektado sa drainage ng grocery ng mall. Nakunan pa ng CCTV ang mga salarin na lahat ay may takip sa mukha. Mula sa grocery, binutas din ang mga kawata ng iba pang gate at harang para mapasok at limasin ang laman ng 2 tindahan ng alahas. Sinira rin nila ang mga ATM ng isang bangko. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng alahas at pera ang natangay ng mga magnanakaw. At para masigurong hindi sila mahuli ng mga gwardya at pulis, binuhusan pa nila ng mantika ang mga roll-up gate ng mall para maging madulas. That's their modus. Considering that's a roll-up door, siguro maaari para madiliho ang pagpasok if ever. Pahirapan ng pagtukoy kung sino ang mga salarin. Sinusuyod na ng Zamboanga Police ang ibang CCTV sa lugar sa pag-asang nakunan ang mukha ng mga magnanakaw. May 2 person of interest na rin silang iniimbestigahan sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mahigit 30 pumila sa bigayan ng ayuda ang nahilo at hinimatay sa Abra. Tinis nilang init at siksikan para sa 5,000 piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Sa ilalim ng tirik na araw, nagsiksikan ng mga residente sa pila para sa bigayan ng ayuda sa sports complex ng Bangged, Abra. 5,000 piso ang pinamimigay sa mga solo parent, person with disability at mga magsasaka. Isinabay ang distribusyon sa 1 linggong selebrasyon ng Kawayan Festival sa pangunguna ng pamahalaang panalawigan ng Abra. Pero dahil sa tindi ng init, may ilang nahilo at nahimatay. Ilan sa kanila, mga matatanda, agad rumesponde ang mga medik at binigyan sila ng paunang lunas. Ayon sa Philippine Red Cross Abra Chapter, halos 300 residente ang respondihan nila nang magsimula ang event noong Lunes. Higit 200 ang nagpa-blood pressure check-up, habang higit 50 ang nakaranas ng pranakit ng ulo at pagkahilo. May isa namang inatake ng kumbulsyon at isinugod sa ospital. Marami raw pala kasi sa mga pumunta, wala pang almusal. Ang malala, marami sa kanila madaling araw pa lang nakapila na. Kita nga sa CCTV ang mahabang pila sa labas ng venue. May ilan pang natulog na sa kalsada. Ayon sa Abra Police, marami naman silang idineploy na tauhan sa venue pero hindi raw nila sukat akalaing dadagsain ito ng mga tao. Nung dumating sila, napuno na yung mga susulungan doon. May mga nilagay ng mga toll dyan, mga tent. Pero siyempre may init pa rin. Kaya lang talaga marami, dumagsa yung tao. Sobrang dami. Humingi ng paunawa at pasensya si Abra Vice Governor Joy Bernos sa mga hindi nakakuha ng ayuda. Nanawagan naman siya sa mga barangay na iparating ang ayuda sa mga residente sa mas madaling paraan. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Ayaw sa maingay kaya nanaksak ang isang lasing na pedicab driver. Ang biktima nagawa pang magpaalam sa kanyang nobya bago nalagutan ng hininga. Nasa frontline ng balitang niya, si Dave Abuel. Mag-aalas 9 kagabi nang makunan sa CCTV ng Barangay 12 sa Delpan, Maynila ang lalaking naka-stripes na nakatayo sa tapat ng isang nakaparadang pedicab. Maya-maya, bumaba sa pedicab ang isang babae at lalaking nakaputing t-shirt na sinundan ng lakad na naka-stripes. Paglakad ng 2 lalaki sa likuran ng mga nakaparadang pedicab, biglang karipas ng takbo na nakaputi na sinaksak na umano ng naka-stripes. Tumakbo ang biktima papuntang ospital na malapit sa lugar. Sa CCTV pa rin ng barangay sa tapat ng Gat Andres, kitang isinakay ng stretcher ang lalaki. Kwento ng nobya ng biktima, nakatambay silang 2 sa loob ng pedicab nang biglang lumapit ang isang lasing na pedicab driver. Ayaw daw ng driver ng maingay. Dito na nagkapikunan na nauwi sa pananaksak. Ayon sa nobya ng biktima, isang balisong ang ginamit na armas ng suspect. Sa lugar na ito, nasaksak ang biktima na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nasaksak sa tiyan ang biktima. Butas nga po yung tiyan niya eh. Pero nakatakbo pa? Oo, nakatakbo pa po siya. Kaya po, hawak niya po yung ganito niya. Tapos pagtakbo niya, doon ko po nakita. Sa hospital na po kami, sa labas ng hospital. Tagas na po ng tagas yung
dugo ng tiyan niya. Naubusan na po siya ng dugo. Nagpaalam pa nga po siya sa akin na hindi niya na daw po kaya eh. Ayon sa barangay, hindi taga roon ang nanaksak na pedicab driver, kaya palaisipan pa ang kanyang pagkakakilanlan. Inaalam pa kung meron pa bang mas malalim na dahilan kaya pinatay sa saksak ang biktima. Mabibigyang linaw yan oras na maaresto na ang nagtatagong sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagpasaklolo na ang DOH sa PNP para masawata ang mga nagbebenta ng vape sa mga minor de edad. Pabata na raw kasi ang mga gumagamit nito. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. 13 taon lang gumagamit ng vape ang 64 anyos na si Wilson Capili. Ipinamalit niya raw ito sa sigarilyo. Higit isang kaharaw na yosi ang nauubos niya kada araw noon hanggang sa magka-epekto ito sa kanyang kalusugan. Yung sinusitis ko sinusumpong lagi, tapos pag nagja-jog kami, medyo naiiwanan na ako. Kapos ka na sa hininga, tapos yung mga muscles mo masakit na kagad. Iba raw ang pakiramdam nang lumipat siya sa vape. Tanggal ang stress mo talaga, tanggal pagod mo, nakakapag-isip ka pa mabuti. Ayon sa 2021 Global Adult Tobacco Survey, 15.1 million ang nagyayosi sa bansa. Nauusong pamalit sa yosi ngayon ang electronic cigarettes o vape. May vape na disposable o isang beses lang pwedeng gamitin at meron ding hindi o yung mga charge na vape. Pero ang Department of Health nababahala sa pabata ng pabatang gumagamit nito. Ayon sa Global Youth Tobacco Survey noong 2019, 14.1% o isa sa bawat 7 estudyante edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. I'm going around the mall, I'm seeing kids in high school uniform. Kids, high school uniform, may dalang school bag, may hawak na vape. Di ba? That's a problem. Delikado raw yan sa mga bata dahil posibleng humina ang kanilang mga baga. Giit nila, walang pinagkaiba ang vape sa sigarilyo. Para kang may hika, hirap kang huminga. Mapa-smoke man, mapa-vape man, it's all the same. You're putting something dangerous into your lungs and this should not be the case. Kaya ang DOH nagipagpulong na sa PNP para mahuli ang mga nagbebenta ng vape sa mga menor de edad. Sa ilalim ng vape law, mga 18 pataas lang ang pwedeng gumamit o bumili ng vape. Hindi excuse na, ay nautusan lang po ako. Hindi rin pwedeng sabihin na, mukha naman siyang matanda eh. Ang paghihigpit na ito, suportado ng mga grupong gumagamit ng vape. Sabi ng Vapers Alliance, istrikto ang mga vape shops para masigurong hindi nabebentahan ng mga menor de edad. Sa shop na ito sa Quezon City, hinihingian na ID ang mga customer bago bentahan. Ang mas dapat tututukan ng mga otoridad ang mga nagbebenta ng vape sa tabi-tabi at online. Kasi yung mga online na vapor products na nabibenta are pretty much unregulated. Hindi natin masyadong natitrace itong mga transactions na to. Gagawa ng guidelines ang PNP sa paghihigpit sa vape. Magkakaroon din ng awareness campaign. Una nang isinulong ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagban sa disposable vapes. Ayon sa kalihim, karamihan sa mga ito ay hindi rehistrado sa Department of Trade and Industry at hindi nagbabayad na excise tax. Sinuportahan ito ng DOH dahil ayon sa ahensya, mahirap i-recycle ang mga disposable vape kaya banta sa kalusugan at sa kalikasan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Patay ng sumalpok sa bus ang isang rider sa Ilagan, Isabela. Sa lakas ng impact, bumulagta sa kalsadang rider habang wasak ang kanyang motorsiklo. Ang pampasayrong bus naman nahulog sa bangin. Naisugod pa sa ospital ang rider pero namatay rin. 18 iba pa ang sugatan base sa investigasyon. Nag-overtake ang bus at sakto namang kasalubong niya ang nasawing rider. Tinutugis naman ang tumakas na bus driver. Isinusulong na ideklarang high-risk area ang ilang bahagi ng dagat malapit sa Yemen bunsod ng banta ng mga rebelding Houthi. Kasunod dito ng missile attack na ikinamatay ng 2 Pinoy seafarers. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. 2 araw matapos ang missile attack ng rebelding grupong Houthi sa MV True Confidence sa Gulf of Aden, tuloy ang paghahanap sa bangkay ng 3 namatay na seafarers. Kabilang dyan ang 2 Pilipino. Dahil wala pang nakikitang bangkay, umaasa ang misis ng isa sa mga Pinoy na buhay ang kanyang asawa. Gusto ko lang po talaga na may uwi mo na po yung kung may uwi po talaga agad-agad po sana
Kasi hindi ko pa naman po alam kung patay na ba talaga kasi wala. Ang sabi naman nila, hindi pa naman talaga confirm. Kasi wala pa naman talaga nakikita remain. Sabi ng Department of Migrant Workers o DMW hanggang alas 4 kahapon, hindi pa naapula ang apoy sa barko. Balakid yan para makuha ang labi ng 3 nasawi. May salvaging operations ngayong araw at we are expecting na ma-recover yung labi ng 2. Ang Department of Foreign Affairs o DFA naman tiniyak na puspusan ang paghahanap sa 2. Ang 13 Pinoy naman na sakay rin ng pinasabog na barko, na-rescue na. 3 sa kanilang sugatan at nagpapagaling sa ospital sa Djibouti. They are all in stable condition. They are recovering and are in stable condition. And they can be repatriated soon as long as there is a medically fit to fly certificate forthcoming from the medical authorities. Isa si Ian Bangot sa mga sugatang Pinoy na dinala sa ospital. Ang kanyang misis na si Jehan, nakahinga na raw ng maluwag ng malamang ligtas ang mister. Kasalukuyan ng ginagamot sa Djibouti hospital yung aking asawa at nasa mabuting kalagayan na rin. At yung sabi, out of danger na rin po yung kanyang kondisyon. Kasunod ng insidente, isinusulong na ng DMW na markahan bilang high-risk area ang timog na bahagi ng Red Sea at buong Gulf of Aden. Yan ay para mabigyan ng karapatan ng mga seafarer na tumangging maglayag sa mga lugar na idineklarang high-risk area. Pero pasusweldohin pa rin ang mga seafarer. Kapag nag-refuse sailing siya, may 2 buwan siyang sahod at repatriation. Pero kung nagpatuloy siya, doble ang kanyang sahod. Tumitindi pa naman ang tensyon sa Gulf of Aden at Red Sea. Katunayan kamakailan lang inatake rin ng mga Houthi ang MV Galaxy leader sa Red Sea kung saan 17 hostage. Habang hindi pa ito idinedeklarang high-risk area, nagbabawas na raw ang mga manning agency ng mga Pinoy seafarer na dinedeploy sa mga naturang lugar. Sa gitna nito, nilalakad na ng DMW at OWA ang mga tulong pinansyal na ibibigay sa bawat apektadong tripulante. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Muling giniit ni dating Senador Antonio Trillanes na ipapa-arrest na raw ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Kapag inilabas na ang warrant, obligado raw itong sundin ng Pilipinas kung Interpol mismo ang tutugis kay Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Kaya nga hindi na nakakatulog eh. Kung malayo pa itong malabo yan, bakit magpapanik itong mga ito? Bilang na raw ang maliligayang araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil malapit na siyang ipaaresto ng International Criminal Court o ICC, bunsod ng inumpisahan niyang war on drugs. Ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV, maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating Pangulo. According to my information, lalabas yung warrant by late second quarter of this year. Dati nang sinabi ni Trillanes na nakakapag-imbestiga na ang ICC sa Pilipinas noon pang Disyembre, pero walang kumpirmasyon dito ang mismong ICC. Ang gobyerno naman, hindi nagbabago ang posisyon sa issue. Una nang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nila kikilalanin ang investigasyon ng ICC dahil hindi na dapat saklaw ng jurisdiksyon nito ang Pilipinas na kumalas na sa kanila noong 2019. Pero sabi ni Trillanes, walang choice ang gobyerno kundi sundin ang ilalabas na warrant ng ICC, lalo na kung tugisin na rin ng International Police si Duterte. Ang Pilipinas, miyembro ng Interpol. Meaning, kung ano yung mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng PNP natin. Ngayon, yung ICC is, meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede sila magpasa doon ng warrant para ma-issue ng red notice ng Interpol. Therefore, obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yon. Tinabla naman agad yan ni Solicitor General Minardo Guevara dahil wala pa naman daw pinapangalan ng akusado ang prosecutor ng ICC sa gumugulong nilang investigasyon. Hindi rin daw obligadong sundin ng PNP ang red notice ng Interpol kung warrant ng ICC ang pagbabasehan nito na hindi kikilalanin ng Pilipinas.
Ganito rin ang sentimiento ng dating Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Kung siya raw ang tatanungin, puro kalokohan lang ang mga sinabi ni Trillanes. Yung PNP, part lang yan ng gobyerno. Tsaka nagsabi na ang PNP, di ba, we will not. Wala kaming utos na ganyan. Wala kaming tinatanggap. At saka hindi namin gagawin. Kasi nagsalita ng presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Davao Oriental kaninang hapon. Sa video na ito sa isang mall sa Davao City, makikitang sumasayaw ang tubig sa mga aquarium. Ayon sa FIVOX, 5:11 ng hapon ng lumindol sa dagat na sakop ng bayan ng Governor Generoso. Naramdaman ng intensity 4 sa ilang bahagi ng Sarangani, Davao Occidental at Davao City. Intensity 3 naman sa Davao del Sur, Davao de Oro, South Cotabato at Sultan Kudarat. Sa ngayon, hindi naman naglabas ng tsunami alert. Wala ring naitalang pinsala pero asahan daw mga aftershock. Giniit ni Senador Ronald De La Rosa na pinupolitika lang ang kanyang kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy, kaugnayan ng mga paratang ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit. Nagbabalik si Mean Los Baños. Kahit hindi miyembro ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, napilitan ng magsalita si Senador Ronald De La Rosa tungkol sa mga akusasyong ibinabato laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nangangamoy politika raw ang pagdinig dyan ng komite ni Senadora Risa Ontiveros. Sige nga, mag-isip kayo. Anong in aid of legislation na pwede nating makukuha dyan? Anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? Giit ni De La Rosa, hindi na kailangan ng mga pagdinig lalo pat kung may kaso naman ng inihain ang Department of Justice. Nahaharap si Kibuloy sa mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Martes nang ipag-utos ng DOJ ang paghahain ng kasong sexual abuse at qualified human trafficking laban kay Kibuloy. Tingin ni De La Rosa, hindi magagawa ng pastor ang paratang, lalo't son of God anya ito. If you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Kinukuha na ng News 5 ang panig ni Senadora Risa Ontiveros na nanguna sa mga pagdinig. Sa ngayon, 4 na senador ang pumirma, kabilang sina Senators Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar para harangin ang pagpapakontempt at pagpapaaresto kay Kibuloy. Si Senador JV Ejercito na isa sa mga tumutol sa pagpapaaresto kay Kibuloy, nagpaliwanag sa desisyon niyang bawiin ang kanyang pirma sa signature campaign ni Padilla. So, tao lang naman po tayo nagbabago rin ang isip natin. There are certain factors. So I did not withdraw because of bashing. Sanay na ako dyan. It's a matter of doing the right thing. Dagdag pa ni Ejercito, kaya siya unang pumirma ay dahil nag-anunsyo si Justice Secretary Boying Rimulya na maghahain ng kaso laban kay Kibuloy. Kaya't pwede na raw hindi humarap ang pastor sa Senado. Pero napagtanto raw ng senador na mas mabuting magpaliwanag si Kibuloy, lalo pat seryoso ang mga akusasyon laban sa kanya. Kahit nga via Zoom, payag na raw si Ejercito. Humarap lang sa Senado ang pastor. Sana raw ay huwag masamain nila Kibuloy ang desisyon niya na paharapin sa Senado ang pastor. Si Senator Robin Padilla naman, nire-respeto ang desisyon ni Ejercito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Itinalaga bilang bagong administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang anunsyo, sinabing si Duterte ang mangangasiwa oras na may mangyari sa liderato ng religious group. Magugunitang binuksan na ng Korte sa Amerika ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng fraud at sex trafficking. Pinaniniwala ang hakbang ito para masimulan na ang proseso ng extradition. Ayon kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, tanging ang mga ari-arian lang ng Kingdom of Jesus Christ ang pangangasiwaan ng dating Pangulo at hindi siya papalit bilang leader ng grupo.
Di ba pa? Merong gustong kumuha ng properties. Siyang may responsibility ron to block it, to get it back. But anything about the properties, siya ang in charge. Properties lang. Nothing to do with the operations of the Kingdom of Jesus Christ. Sa tingin ko, because he's a lawyer. Kaya siyang ginawang administrator. Susunod, bahagi ng biyahe ng PNR ititigil ng 5 taon simula March 28. Mga opisyal ng NFA na sinuspinde dahil sa kontrobersyal na bentahan ng bigas, nakalive na, sumasahod pa raw. At limang estudyante sa Talisay, Cebu, sinapian daw ng masamang espiritu. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Arestado ang 2 lalaking may dalang hindi rehistradong baril sa Quezon City. Miyembro pala ng criminal group ang mga suspect. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Diretso kulungan ng 2 magbarkadang ito nang arestuhin sila ng mga pulis sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City nitong Miyerkules. Natukoy silang sina alias Junjun at alias Winwin na unang tumakas sa checkpoint habang sakay ng motorsiklo. Napansin sila ng mga taga-District Tactical Mobile Unit dahil walang suot na helmet. Sa halip na ito ay huminto, ay nagpakarurot ito ng takbo na kagad namang inaksyonan ng ating mga personnel at hinabol. At nung kanilang maabutan ito, nakita nila na mayroong dalang baril. Isang kalibre 38 baril at mga bala ang nakumpiska na walang dokumento at permit. Napag-alamang ding dati nang nakulong sa iba't ibang kaso ang mga suspect. Miyembro rin daw ang mga suspect ng isang criminal group. Kaya naman susuriin ang nakumpiskang baril kung nagamit ba ito sa ibang krimen. Dadaan siya sa iba't ibang proseso kagaya ng ballistic examination at pagberipika ng record dito sa ating pong crime laboratory upang matyak nga kung mayroong magmamatch na shells o anumang ipinutok dito sa nasabing baril na maaaring ito ay na-involve na rin sa iba't iba pang krimen na nangyari sa Calacang, Maynila. Depensa ng mga suspect, may hinahanap lang daw sila ng maharang sa checkpoint. Saan kayo pupunta? Hanapin lang po namin yung asawa niya po. Ba't kayo umalis sa check? Wala kaming lisensya sir. Pero sa iba baril? No comment na lang po. No comment na lang po. Mahaharap ang 2 sa patong-patong na reklamo. Arestado naman ang nag-awol na pulis na ito matapos i-hostage kagabi ang 6 na buwang gulang niyang anak, hipag at biyenan sa Cabiao, Nueva Ecija. Lasing raw ang suspect nang magpunta sa bahay ng kanyang dating kinakasama para makipagbalikan. Pero wala na raw talaga sila kaya nang hostage siya. 3 oras ang tinagal bago na kumbinsing sumuko ang suspect. Na-recover sa kanya ang 1 baril at 10 bala. Mahaharap siya sa reklamong illegal possession of firearms, illegal detention at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nasa batang abot sa 12 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa bypass operation sa Pasay. Pasado alas 11 kagabi ng ikasa ng PNP at PIDEA ang operasyon. Kinilala ang mga naarestong sina Salim Sabtari at Alan Gabas. Nabawi sa kanilang 4 na plastic bag na naglalaman ng hininalang shabu. Ilang linggong minanmanan ng mga pulis ang 2 sospek na pawang mga big-time drug pusher. Naharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Nakalib at sumasahod pa raw ang ilang NFA official na sinuspindi dahil sa kontrobersya sa bentahan ng bigas sa piling traders. Ang iba pang pansamantalang tinanggal, patay na pala. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mismong si Ombudsman Samuel Martires ang nagbigay ng sampina sa National Food Authority o NFA kahapon. Ito ay para hingin ang listahan ng mga bodegang sangkot umano sa benta ng NFA rice sa mga pinaborang trader. Ang ilan daw sa mga naturang warehouse nasa Zamboanga, Jolo, Nueva Ecija at Cebu. Kapag nasilip daw ang mga ito, magkakaalaman na kung sino-sino ang inosente at hindi sa mga suspended NFA official.
if itong ating mga warehouse supervisors ay talagang meron silang kasalanan for the issuance of rice. Kaya kung ma-review nila na wala naman pala silang mga kasalanan at they are only following orders, ay hopefully ay ma-lift ang suspension orders. 139 na opisyal ang pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension. Kasama riyan si NFA Administrator Roderico Bioco. Kapag suspended, ibig sabihin hindi pa sasahurin. Pero sa pagdinig ng Kamara kahapon, lumabas na ilan sa mga sinuspending NFA official ang naka-leave at sumasahod pa. Ang iba kundi retirado, patay na. Na some of those individuals have a preventive suspension for 6 months without pay, namatay na. Yung iba ka-retire lang, may on leave. Tama po ba? Yes, Your Honor. Nakakaya. You're filing a preventive suspension na patay na, nag-retire na on leave. Saka nakakita yun. Sinita naman ng mga mambabatas ng ombudsman na gumawa ng listahan ng mga sinuspending NFA officials. Bakit hindi raw chinek muna ang listahan bago ipinatupad ang suspension? Ipatatawag daw ng mga mambabatas sa susunod na pagdinig ang ombudsman. Sa ngayon, sabi ng NFA, inaalam na nila kung ilan ang mga suspended officials na naka-leave, retirado o patay na. Pagtitiyak din nila, hindi ito makakaapekto sa trabaho sa NFA. Bukod naman sa issue ng mga sinuspending opisyal, nag-init ang ulo ng ilang mambabatas nang malamang ibinenta ang NFA rice sa pribadong rice traders imbis na ialok muna sa pamahalaan. 25 pesos daw nila itong ibinigay sa traders. Pero katuwiran ng NFA. Itong mga lumang bigas na to, No, Mr. Chair. Do not give me that excuse, luma bigas. Hindi pa luma yun noong October, November. Sumbong pa ni NFA Assistant Administrator Lemuel Pagulayan na nagsiwalat ng umano'y anomalya, inutos pa raw ng NFA na irebag ang mga bigas. Number 1 pong kasalanan yan. Kapag yan ay inilipat mo po sa isang sako, ay hindi mo na masasabi na government rice at pwede na yung ibenta kahit na po sa magkanong presyo. And that defeats the purpose of the rice, NFA rice being subsidized. Dahil sa kontrobersiya, pinag-aaralan na ng NFA na wag nang ituloy ang transaksyon nila sa mga nakausap na trader. We are recommending is to sell it to the government agencies, and if they are not interested because of the quality of the stocks, dahil medyo deteriorated na, we recommend for an auction of this old stocks para mas malaki yung magiging proceeds. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. 5 taong ititigil ang ilang biyahe ng PNR simula sa Semana Santa. Libo-libong pasahero araw-araw ang maapektuhan ng tigil operasyon. Nasa Frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Mag-aalas 4 kaninang hapon, inabutan ng News 5 na nakapila sa Alabang Station ng PNR si Lola Flor. Mas mabilis daw ang biyahe at mas tipid dito. Mula Alabang Station papuntang FTI Station sa Taguig, nasa 12 pesos lang ang pamasahe niya, kumpara sa 45 pesos kapag nag-bus. Pero mapipilitan ng maghanap ng ibang masasakyan si Lola Flor. Kasunod yan ang desisyong pansamantalang ihinto ang operasyon ng Philippine National Railways. Mula sa Governor Pascual Station sa Malabon hanggang sa Tutuban sa Maynila at Tutuban Station hanggang sa Alabang Station. Sisimulan ito sa Huwebes Santo sa March 28. Ito ay para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na magkokonekta sa Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Ayon sa Department of Transportation, aabutin ng 5 taon ang tigil operasyon ng PNR. Hindi naman sana mangyari yung ganong katagal. Tapos commute na naman kami na naghahabol ng oras. Tapos hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kasi matraffic. Siksikan, ayan. Ganyan ang usualing nangyayari sa pagsakay. Yan, napakahirap. Bukod sa dagdag pamasahe, tatagal din daw ang biyahe ng mga commuter. Ang laki ng pamasahe. Lalo na sa kagaya ko na nanggagaling pa ako ng Cavite. Ilan salin yan. Samantala kung may train, 2 sakay lang sana ako.
Aabot sa 25,000 na pasahero ang maaapektuhan ng tigil operasyon. Paliwanag ng DOTR, kailangang ihinto ang operasyon para mapabilis sa 8 buwan ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Makakatipid daw ang gobyerno ng 15.18 billion pesos sa proyekto. Maglalaan naman daw ng mga alternatibong masasakyan ng DOTR sa mga pasahero. Ang LTFRB ay pasimulang nag-autorisa ng 25 buses na dadaan po mag-load and unload po ng mga pasahero malapit po sa may istasyon kung saan malapit po sa istasyon ng PNR. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga patok na showbiz balita ngayong Biyernes. Kakaibang kwentong prinsesa ang hatid ng bagong proyekto ni Millie Bobby Brown na Damsel. Ang kanyang co-star na si Robin Wright ibinahagi sa News 5 kung gaano ka-espesyal ang kanilang pelikula. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Close your eyes. I've got you. Knight in shining armor? I'll escape. For every innocent woman whose life was stolen. Hindi na uso yan! Sa International Women's Day offering ng Netflix na Damsel. Ang isa sa mga bida ng pelikulang si Golden Globe Best Actress Robin Wright. Nakakwentuhan pa ng News 5. Gaganap siyang evil queen na magiging dahilan ng adventure ng prinsesang gagampanan ng actress-producer na si Millie Bobby Brown na iaalay naman sa isang dragon. Yeah, she's incredible for a 20-year-old, and to see what she has accomplished in her young years, she's a force. Kwento pa ni Robin, hindi basta-bastang kontrabida ang role niya sa pelikula na sigurado raw na mag-hit sa audience. The whole unconventional fairy tale aspect of this movie, which is what Juan Carlos, the director, brought to it. He basically just turned it on its head. And you have these two very venal women, but they're doing what they're doing for a very good cause. Ngayong International Women's Day, layo ng Damsel na mas maka-inspire ng mga babae na maniwalang di natin kailangan ng Prince Charming para sagipin ang sarili. She's a damsel in distress in the sense that it is a self-survival story. And it's her alone most of the movie, and we're on that journey with her. She's not crying in the cave. It's not your classic fairy tale. This is about an empowered young woman who survives this deep, dark monster who is also an interesting character because the monster is grieving for its child. So it's all these stages of female power. Bukod sa kanila ni Millie Bobby Brown, tampok din dito ang badass woman na si Angela Bassett bilang si Lady Bayford, ang stepmom ni Millie sa pelikula. Showing na ngayong araw ang Damsel sa Netflix. Happy International Women's Day! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, magkakaroon na rin ng animated version ang sikat na pelikulang Twilight. At ang sequel naman ng hit animated film na Inside Out, ipinakilala na ang mga bago nilang emotions. Narito po ang report. Hello! I'm anxiety. Where can I put my stuff? Oops! Wait lang! There's more! I'm envy. And more! It's what you would call the boredom. That's embarrassment. Sa pagpasok ng mga bagong karakter, sina joy, sadness, anger, fear, and disgust. Mae-echapuera na? Oh no! Or suppressed emotion! Yan ang aabangan sa upcoming sequel ng 2015 hit animated film na Inside Out. Agad nag-trend ang patikim na yan, lalo na sa Disney Pixar fans. Wala pa ngang isang araw, umabot na sa mahigit 7 million ang views ng kanilang trailer. Ipapalabas na yan sa June 14. Say it out loud. Say it
vampire. Imagine Edward Cullen and Bella Swan pero animated version. Yes, you heard it right, Twilight Saga fans. Bali-balita na ngayon sa Hollywood na magkakaroon na rin ng animated series ng hit movie franchise ni Stephenie Meyer na Twilight. Sa report ng Deadline, sinasabing na green light na ang proyekto sa ilalim ng big production house na Lionsgate. Wala pa namang detalye kung kailan ito target na maipalabas. 2008 nang ipalabas ang unang pelikula ng Twilight Saga na pinagbibidahan na Kristen Stewart at Robert Pattinson. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 5 estudyante sa Talisay, Cebu sinapian daw ng masamang espiritu. Singil sa kuryente, tataas ulit ngayong buwan. At mga lalaki sa Tokyo, Japan na milipit sa sakit ng puson nang iparanas sa kanila ang pakiramdam ng may buwan ng dalaw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Maraming Pilipino ang nawala ng trabaho noong Enero, partikular na mga babae at kabataang natapos na ang racket nitong nakaraang Pasko at bagong taon. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Dumami ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho sa pagpasok ng 2024. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, higit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Enero. Mas mataas yan sa 1.6 milyon noong Disyembre. Halos 6.4 milyong Pilipino naman ang naghahanap ng dagdag oras sa trabaho o dagdag racket. Sila yung tinatawag na underemployed. Halos 14% ang itinaas kumpara noong December 2023. Kabilang sa mga sektor na pinakanabawasan ng trabaho ay yung mga nasa retail sales, gaya ng grocery, karinderya at sari-sari store. Dahil daw yan sa pagtatapos ng holiday season. Marami rin ang di piniling magtrabaho o maghanap ng pagkakakitaan, partikular ang mga babae at kabataan. Nag-off na sila from the labor force and went back doon sa either schooling or to help doon sa mga household duties. Isa si Marina sa mga hindi na itinuloy ang pagtatrabaho. Noong Pasko at Bagong Taon, nagbenta siya ng mga prutas dahil pato. Kumuha pa siya ng 2 tindera. Pero pagkatapos ng Bagong Taon, naging matumal ang benta. Wala na rin daw mapasahod sa mga tindera, kaya tumigil siya sa pagbebenta. Sa mga edad namin na mga senior na, siyempre wala nang tatanggap, kaya ang bali nangyayari sa amin, business na lang. Siyempre, saan po ako kukuha ng pasahod? Siyempre doon sa benta. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy ang paghatak nila ng mga mamumuhunan sa bansa na magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino. Pinaiigting din nilang ugnayan sa mga paaralan para siguraduhing tugmang tinuturo sa pangangailangan ng labor market. Naghahanap din ng alternatibong work arrangement ang NEDA, lalo sa mga babae at kabataan na apektado ng balik trabaho sa opisina. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Magtataas ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Higit 2 centavos ang dagdag sa kada kilowatt hour. Katumbas ito ng 5 hanggang 11 pisong dagdag sa monthly bill ng mga kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hour kada buwan. Ito na ang ikatlong sunod na buwang may taas singil sa kuryente ang Meralco. Ang panibagong power rate hike ay dahil sa pagtaas ng transmission charge o yung bayad sa delivery ng kuryente mula sa mga planta papunta sa mga customer. Posible namang magpatupad ng rollback sa petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, hanggang 50 centavos ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel. 45 centavos naman ang inaasahang menos sa kerosene, habang hanggang 80 centavos naman ang posibleng itapyas sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, usod yan ang pabago-bagong demand sa mga produktong petrolyo sa China at Amerika. What's up mga kapatid? Your Sports Tito is back at simula na ngayong gabi ang East Asia Super League Final Four sa Cebu. Magbabakbakan ng mga superstars na sina Yuki Togashi,
Jeremy Lin at syempre si Renz Abando para sa EASL Championship. At live mula sa Lapu-Lapu City, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty? Mikey, dagsa ang mga basketball fans dito sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City sa Cebu para naabangang Final Four matchup ng East Asia Super League. Mapalokal man o foreign fans, bumiyahe papunta dito sa Hoops Dome para mapanood ang 4 na mahuhusay na team sa East Asia. Ang ilan sa kanila galing pa ng South Korea, Japan at Taiwan. Kabilang sa sinusuportahan nila ang nagharap kanina ang Korean Basketball League rivals na Seoul SK Knights at Anyang Jungkwon Jung Red Boosters. Sa second game naman, maghaharap ang Chiba Jets at New Taipei Kings. Sa unang semifinals matchup, di kita ng laban sa unang yugto. Pero pagdating ng halftime, nakuha ng SK Knights ang 5 puntos na lamang, 45-40 kontra Red Boosters. Napatuloy pa nila ang momentum na yan hanggang sa dulo para masungkit ang unang ticket sa finals. Final score 94-79. Sa kabila niyan, todo cheer ang Pinoy fans nang makita ulit si Renz Abando na naka-recover na sa kanyang back injury at naglaro ng mahigit 20 minuto. Bukod sa exciting match, enjoy din ang Hoop fans sa special dance performances. Mikey, ilang minuto na lang maghaharap na ang Chiba Jets at New Taipei Kings. Yun nga lang, di na makakalaro ang fan favorite na si Jeremy Lin dahil sa iniindang foot injury. Mikey? Maraming salamat, Marty Bautista. At sa ibang sports news, makakatapat ni boxing legend Mike Tyson si YouTube sensation turned professional boxer Jake Paul sa isang exhibition match sa AT&T Center sa Arlington, Texas. Ayon kay Tyson na magiging 58 years old na pagdating ng laban, magiging masaya daw makatapat si 27-year-old Jake Paul sa squared circle. May professional record si Iron Mike na 50 wins on 44 knockouts and 6 losses, habang 9-1 naman on 6 knockouts si Jake Paul. Huling lumaban sa exhibition match si Tyson noong 2020 kung saan draw ang naging resulta kontra kay Roy Jones. At siguradong pagkakagulo na naman ng social media ang bakbakan na to. Abangan natin ang lead-up na magaganap para sa fight. Huwag kayong alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, 5 estudyante sa Talisay, Cebu biglang nagwala matapos umanong sapian. Serial rapist na nabibiktima ng mga estudyanteng minor de edad arestado sa Thailand. At 300 estudyante sa Nigeria dinukot ng mga armadong lalaki. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Sinapian umano ang 5 estudyante na nagwala sa Talisay City, Cebu. Paniniwala naman ng ilang residente, may kinalaman ito sa paglahok nila sa Sinulog Festival. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Hindi mapigilan ang grade 8 student na yan habang nagwawala sa isang paaralan sa Talisay City, Cebu nitong March 4, bandang 3:00 ng hapon. 2 lalaki ang bumubuhat sa kanya pababa ng hagdanan habang patuloy siyang nagpupumiglas at nagsisigaw. Ayon sa opisyal ng barangay, 4 pang grade 8 students ang nagwala rin. Ginoo! 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 Kinagabihan, naulit ang pagwawala ng 2 magpinsan. Hindi bababa sa 10 residente ang humawak sa kanila. Ang isa sa magpinsan, si Nobo ang Cruz. Hindi rin sila mapigilan sa pagsigaw at pagpupumiglas. May sinasabi po sila, malakas po sila yung puwersa nila, kaya they need a lot of people to help them come down. Dinala sila sa Mary Little Child Community para sa deliverance o pagpapalaya sa isang tao sa mga problema o isyu sa pamamagitan ng pagdarasal. Naniniwala ang ilang residente na sinapian ang mga estudyante. Ginoo! 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 Ayon sa barangay, may ilang sintomas na raw na nararanasan ang mga dalaga nang maging bahagi ng contingent sa Sinulog Festival. There were 5 students
Just to give you like a background po, the symptoms did show back in February 26. Yung dalawa, nag-complain po na suntik yung tiyan niya at saka naninikip yung dibdib. Yung choreographer po, he decided to do prayers and that's what other people believe may have caused it. Dinala pa raw ang mga estudyante sa ospital. Pinauwi rin sila dahil wala namang nakitang sakit matapos ang ilang tests. Pagdating ng Lunes, dito na pumasok at nagwala ang mga estudyante. May iba-ibang paniniwala ang mga residente sa nangyari sa mga estudyante. Some believe na they were allegedly possessed. Mostly naman po, probably they're thinking na baka nagutom lang because of the long days of practice. Yung tinatawag niya na hysteria po. Yung ganon. Ang mass hysteria ay ang sabay-sabay na kakaibang kilos ng mga tao tulad ng pagwawala. Bihira naman daw ang sapi at may sinyalis daw ito tulad ng speaking in tongues o pagsasalita ng hindi maintindihang lingwahe, kakaibang lakas at pagkagalit sa holy symbols tulad ng krus. Dahil sa insidenteng yan, sinuspindi ng paaralan ang mga klase mula Martes hanggang Miyerkules. Nagsagawa rin sila ng misa nitong Miyerkules at psychological support session sa mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na ang barangay sa Talisay City Social Welfare Office para sa counseling ng mga estudyante at kanilang mga magulang. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Kalaboso naman ang isang serial rapist na nabibiktima ng mga babaeng estudyante sa Bangkok, Thailand. Ang suspect nagkukunwaring taxi driver saka hahalayin ang mga dalagita. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Sa kuha ng bodycam footage na ito, inabangan ng mga pulis ang pagbubukas ng elevator sa isang condominium sa Bangkok, Thailand. Maya-maya pa, itinulak ang lalaki sa dingding. Siya si Towe Bangfo o mas kilala bilang si Wisanu, 40 anyos at isa palang serial rapist. Base sa investigasyon, Oktubre noong nakaraang taon nang gahasain ni Wisanu ang 13 taong gulang na estudyante sa loob mismo ng bahay ng biktima. Nahuli ang sospek ng mga magulang ng bata pero nakatakas siya. Magmula noon, pinaghahanap na si Wisanu. Base sa investigasyon, 4 na babaeng estudyante nang hinalay ng sospek. Pinupuntire raw niya ang mga batang babaeng naka-school uniform. Ang modus ni Wisanu, magpapanggap na taxi driver malapit sa eskwelahan sa kapipili ng biktima. Dagdag pa ng mga otoridad, sinusundan din ng sospek ang mga estudyante. Sa panayam ng pulisya kay Wisanu, inamin niyang isa siyang pedophile pero giit niya, ginusto rin iyon ng mga biktima. Dagdag pa niya, inireport lang siya ng mga bata dahil gusto nila ng gulo. Hindi rin daw niya ini-stalk ang mga biktima, sadyang alam lang daw niya kung saan sila nakatira. Hindi naman yan bumenta sa mga pulis. Dati na rin nakulong ang sospek sa parehong reklamo noong 2017 at 2018. Ayon sa pulisya, posibleng marami pang biktima na hindi lang nag-report. Sa ngayon, nakakulong na ang serial rapist. Inaasikaso na rin ang mga kasong isasampas sa kanya. Sa Kaduna, Nigeria naman, aabot sa 300 estudyante ang dinukot ng mga armadong lalaki. Base sa ulat, nasa edad 8 hanggang 15 taong gulang ang mga kinidnap. May isinama rin daw na isang guro. Kwento ng mga otoridad, nangyari ang kidnapping pagkatapos ng morning assembly. Dumating ang mga armadong lalaki saka pinaputukan ng eskwelahan. Wala pang ideya ang mga otoridad kung sino ang grupong nasa likod ng kidnapping. Nito lang ding linggo, mahigit 200 babae at mga bata ang kinidnap ng Boko Haram Islamist group sa Northeast Nigeria. Inaalam pa kung konektado ang grupo sa pagdakip ng mga estudyante sa Kaduna. Sa ngayon, iniutos na ang paghihigpit ng seguridad sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, makakasama na rin natin sa mas pinalakas na kapatid network ang broadcaster na si Mark Logan. Ngayong pong araw, pumirma na siya ng kontrata kasama ang ilan sa mga boss ng Kapatid Network, kabilang si TV5 President and CEO Guido Zabaliero. Kwento ni Mark, excited na siya para muling maghatid ng saya sa mga manunood at sa kanyang paglipat ng istasyon. Asahan na raw ang mga kapanapanabik na mga kwento ng mga tao na ihahatid niya sa paraang tatak. Mark Logan. Abangan niyo po
ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ito po'y magsisimula na anytime soon, no? So, sabi nga nila, nandito na nga po ako sa Kapatid Network. So, sayang walang patid, sugod na ang bago ninyong kapatid! Ito pa nga, trending ang pagtikim ng multi-awarded rapper na si Cardi B sa ating Pinoy delicacy na balut. I think I overcooked the duck. Cheers. All right. No, I don't like it. I don't like it. Unang kagat pa lang, niluwa niya agad ang pula ng itlog. Paliwanag naman ni Cardi, masarap naman daw ang balut pero yung sabaw lang. Yung laman, hindi niya masyadong bet. Wala naman siyang rating sa balut pero sadyang hindi nga lang talaga ito para sa kanya. Ang ilan namang mga Pinoy, bumilib pa rin kay Cardi sa pagsubok na tikman ang balut. Susunod, ngayong International Women's Month, kilalanin ang mga superwoman sa iba't ibang panig ng mundo. At paano kaya kung ang mga lalaki ang makaranas ng sakit ng buwan ng dalaw? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kumpiyansa si Speaker Martin Romualdez na may papasa ng liderato ng Senado ang panukalang economic charter change. Sa panayam kay Romualdez kanina, binigyang diin niya ang kahalagaan ng Tsa-Tsa para makaikayat ng mas maraming investors at makatulong sa pag-arangkada lalo ng ekonomiya. Sa ngayon, pasado na sa unang pagbasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses o RBH number 7. Nauna nang sinabi ni Senate President Mig Zubiri na malaking pagsubok makakuha ng mayorya ng boto para maipasa ang kanilang bersyon ng economic Tsa-Tsa. Pero umaasa pa rin si Speaker Romualdez na lulusot ito sa Senado. Ako naniniwala ko sa liderato ng Senado, lalo kay SP Mig Zubiri, na kakayanin niya lahat at maikukumbinsi niya lahat ng mga kasama niyan sa Senate. We understand the challenges pero the Senate has always lived up to the challenges. Magaling mga senador natin and I know that they know what's good for the Filipino people. Babae, hindi babae lang. Yan ang pinatunayan ng mga superwoman sa iba't ibang panig ng mundo ngayong International Women's Month. Narito ang Frontline News Abroad. Sinong nagsabing panlalaki lang ang weightlifting? Sa Beijing, China, sikat ngayon ang babaeng bodybuilder na si Shi Tong. Sa edad na 29, nababalanse niya ang pagiging bank manager at passion sa bodybuilding. Ginagawa niya raw ito hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. 我撸铁不是为了别人了，我没有被这个社会逼着走了，我也没有被就是自己心里头想当美女的念头。 Bukod sa weightlifting, dinarayo rin ng mga babae ang mga boxing gym gaya nito. Mas marami ng araw ang nagsasign up na babae kesa lalaki. Ang matindi pa, babae rin ang may-ari nito at nagtitrain ng boxing. Talaga namang girl power. Ito pang rason para kabiliban ang kakayahan ng mga babae. Itinanghal na kauna-unahang babae mula sa Amerika ang nakapaglayag sa buong mundo, ang 29-year-old na si Cole Brower. Mag-isa, walang hintuan at walang tulong mula sa iba. Kinaya niyang libutin ang mundo sakay ng sailboat matapos ang 130 araw. Kahit nagka-injury sa tadyang, natapos niya pa rin ang karera at nag-second place pa sa Global Solo Challenge. Sinuong naman ng babaeng rescuer na ito ang ragasan ng tubig sa ilog sa Peru para sagipin ang isang stranded na aso. Suot lang ang lubid sa kanyang baywang, buong tapang niyang ni-rescue ang aso. Dahil hindi na mahanap ang amo, baka kupkupin na lang daw niya ang sinagip na aso. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Mga kapatid, isa po sa mga kinikilalang simbolo ng pagkababae sa mundo ang lipstick. Sinasabing 3,000 BC pa nang simulang gamitin ng mga babae ang lipstick sa mga sinaunang sibilisasyon tulad po ng Mesopotamian, Egyptian at Romano. Ang siste pa noon, nagdidikdik ng ilang makukulay na gemstones ang mga babae, saka po nila ito inilalagay sa kanilang mga labi. Ang kilalang Egyptian queen na si Cleopatra VII, nagdudurog ng mga langgam at insektong cochineal bilang lipstick. May ganyang version din ng lipstick si Queen Elizabeth I. Ayon po sa mga eksperto, hindi lang basta pampaganda ang lipstick. Simbolo rin po ito ng pagkakaisa, lakas at kapangyarihan. Noong 1912 sa Amerika nga, naging malaking bahagi ng kilos protesta ang pagre-red lipstick para mailaban ng mga babae ng American suffrage movement ang kanilang karapatan para bumoto. At ngayon pong International Women's Day, may ipinaglalaban man o sadyang gusto mo lang madagdagan ang kumpiyansa. Wear your lipstick on. Ipagdiwang po natin ang galing ng mga babae. Dahil ano pa man ang bihis, kulay at itsura, lahat tayo'y magaganda at mahalaga. Lagi po natin yung tandaan tulad ng aming paalala na ang K-alaman at gaya po ng K-alaman, lahat ng babae ay K-yamanan. K-okay. Pananakit ng puson tuwing may period, ipinaranas sa mga lalaki sa Japan. Namilipit sila sa sobrang sakit. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, pasok sa round of 16 ng Olympic qualifiers ang pambato natin sa boxing na si Neshty Petesio. Buhay ang quest ni Neshty papunta sa kanyang pangalawang Olympic stint pagkatapos talunin si Maria Claudia Nechita ng Romania via unanimous decision. 3 panalo na lang at secured na ang spot niya sa 2024 Paris Olympics and hopefully madala niya ang momentum sa laban niya mamaya kontra si Nancy Kainan ng Germany. At mga kapatid, hindi lang si Petesio ang nagpapakitang gilas para sa atin dun ngayon. Present din si Rogen Ladon, Carlo Paalam at Ira Villegas. Good luck sa inyong lahat. Andito lagi kami sa likod nyo. At yan ang mga pandi ng Sports News today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Ito ang challenge. Dapat maramdaman natin mga kalalakihan yung nararamdaman ng mga kababaihan. Yan, nako, kapag sinabi nating pahirap at masakit, gaano ba natin yan naiintindihan? Yan. Naiintindihan nyo nga ba? Kayo lang Pag yung inyong mga misis, sandali lang, hindi tayo pwede lumabas or hindi siya makatayo sa kama dahil masakit ang puson. May mga ganyan ba kayong experience? Wala naman. Hindi, yung mga asawa nyo Sa nga. asawa, okay. Experience nyo sa asawa nyo. Meron. Dinadamayan mo na lang. Ha? Dadamayan mo na lang. Okay. Buti wala kayo sa Japan. Kasi ito sa Japan po mga kapatid, ipinaranas sa mga lalaki ang pakiramdam ng masakit ang puson. Kung paano, alamin sa report na ito. Kakambal na ng pagiging babae ang sakit ng puson sa tuwing magkakaroon ng buwan ng dalaw. Ang hirap i-explain ng sakit. Kaya sa Japan, ipinaranas sa mga lalaki ang pakiramdam ng may period. Gamit ang device na perionoid, isinusuot ito sa tiyan at merong button na kapag pinindot, konektado sa mga electrical signal na magpaparamdam kung gaano kasakit ang menstrual pain. Ito nga si Kuya, napapaaray na lang. Napapangiwi. Meron pang isang sumubok. Patawa-tawa lang yan. Pero hirap na raw siyang tumayo. Itinaon sa International Women's Day ang kakaibang experience na yan sa mga lalaking trabahador ng isang telecommunication company sa Tokyo, Japan. Isang female researcher ang utak ng perionoid. Pagkakataon daw ito para iparanas sa mga lalaking empleyado kung gaano kahirap magtrabaho kapag may buwan ng dalaw. O diba? Iba ang babae. Dito naman sa Pilipinas, merong isinusulong na Menstruation Leave Act para sa hanggang 2 araw na leave kada buwan.
pinag-aaralan pa yan. Pero sa ngayon, laban lang sa trabaho. Oo. Ano ba talaga Buti na lang wala dito yung periodoid na yan. Pero alam mo, sobrang sakit talaga niyan to the point na hindi ka na makagalaw. May time ako, talagang gumagapang ako, hindi ako makatayo. Oo, sobra. Kaya kayo dapat inaalagaan nyo at pinamasahe or pinapatay ng mga kami misis mga nyo. kalalakihan kasi, nakakaranas din kami ng sakit sa puso, pero bata pa kami noon. Mga ganun. Ikaw, Mikey, ha? Ang alam ko lang, influential yung nasa tabi ko. Oo nga. Congratulate natin. Isa po si Khaled Karen sa 8 lamang na babae na pinili ng Cosmopolitan na Women of Influence this 2024. Anong pakiramdam? Masaya po. Maraming salamat po sa Cosmopolitan Philippines for including me. And katulad nga po ng sinabi ko sa kanila na this is how it feels to be included. Importante po ang inclusivity, syempre, sa ating society. So maraming salamat po, Cosmopolitan Philippines, for giving me this award, this honor. At proud kami na kasama ka namin. Historical achievement, Jervy. Thank you po. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.